Hello, everyone. My name is Aryan Herardino, and this is my podcast. And my guest today is Harley Fuentes. Kaibigan ko, kasama ko dati sa isang trabaho. At hanggang ngayon ay nag-uusap pa rin kami. At kinakamusta ko siya. At isa ito sa mga taong hinahangaan ko at kinukuhanan ko ng mga idea sa communication skills. Matagal na siya sa tinatawag na BPO company o call center. At isa siyang voice actor. Ah, sa kahit anong bagay kaya niyang magtagalog ng diretso, yung walang punto, yung mag-English na parang hindi, iba talaga, idol talaga to sa pagdating sa tinatawag na communication. At sa kanya ako nagtatanong kung paano pa ma-improve yung communication skills ko. At malaki ang contribution niya para ma-develop ko pa yung skills ko sa communication skills, which is very, very important. So, Harley, kamusta? I'm good. I'm good. Thank you for that very wonderful intro. Thank you for Eh, having me and good morning, good afternoon, and good evening sa mga listeners and viewers ng Nick to Feeling. Kita mo yon? Kita mo boses yon? Iba talaga, iba yung boses niya talaga. Oo. So yeah, you're very much welcome. I mean, it is actually an honor to have you here in my podcast, and I guess and I believe that we will learn a lot. I will learn a lot from you. So first of all, for those of our viewers who don't know you, uh, can you introduce yourself? Can you tell us about a little bit about your background and everything about you? Who is Harley Puentes? So guys, I'm Harley Fuentes. I graduated as Bachelor of Science in Information Technology, and I've been working in the BPO industry for um, more than 10 years, I think. And yeah, the first work that I ever had before was working in a call center industry as a customer service representative and a technical support as well. So na-try ko ng yung dalawang type of work sa call center, yung non-voice and voice account. So sa voice, parang um, I've been working in a voice account for I think 5 years or 6 years. No, no, no. 5 years, and the rest of that was with non-voice account. Saan nauna yung Harley? Yung una mong na-applyan muna dati is yung voice account, di ba? Voice account Naka, sa ano nakaila, yon, mhm. sa EPLDT Ventus pa yon, yung Inspiro ngayon sa Molo. Ah, Oh, so naka, EPLDT Ventus pa yon before. So voice account siya. Nag-work ako doon for a year and 9 months. and then after that, lumipat ka sa non-voice And na. then after that, hindi. I stopped. I decided to stop sa call center industry because I was really hoping na makakita ako ng work na inclined dun sa profession ko. So I stopped working for 3 months. But then I was so unlucky, hindi ako nakakita ng work na talagang inclined sa IT. So I decided na bumalik na lang sa BPO. So when Converges had their job fair here in Iloilo, nag-apply ako. So dun na ako nag-start sa Converges. That was 2009, I think. So nag-work ako sa Converges. I started as chat support specialist for 2 years, and then I was transferred to a voice account doon. So mga almost 4 years ako doon sa Converges naman. Almost 4 years ka doon bilang Ah, non-voice. non-voice and voice. So ilang years ka as non-voice? Sa Converges, mga 2 years ako doon sa non-voice, and then they transferred me to a voice line of business. Bali ano naman, mga a year and 8 months, I think.
sa voice account. Mm. Pero the same account lang yun, telco account. And then after that, After Converges, nag-work naman ako sa Teletech. Teletech Teletech, Bacolod. voice account. Voice account din yun, telco. Mm. Parang nabanggit mo noon sa akin na parang matagal ka na as non-voice, parang nakailang years ka as non-voice. Kasi nung nabanggit mo nung nagsama tayo, um, first time mo ulit mag voice account, tama? Kasi mas marami yung experience ko sa non-voice account compare sa voice account. Pero So, hindi halata kasi nung nagsama tayo talagang ano mo pa rin parang pag oo, yung parang expert ka pa rin pag magsalita ka, parang ah, hindi naman siya overconfident na confident, parang smooth lang siya na kasi kahit sabihin mo na mas marami yung experience mo as non-voice, parang pag nag-ano ka na, nag-execute ka na ng ano, ng communication mo, parang professional talaga na ano, parang hindi mo masasabi na tumagal ka sa non-voice, parang mas matagal ka talaga sa voice. Oo. ewan ko nga, parang sinasabi nila na parang hindi daw ako kinakabahan. Pero ah, yung reality talaga, always akong kinakabahan. Every time na merong mga impromptu or merong mga interview, every interview talaga kinakabahan ako. So, kakabahan na ako pag hindi ako kinabahan. Kasi doon Oo. na ako parang nababother na bakit hindi ako kinakabahan? Parang hindi normal pa sa akin to. Hindi yan Oh, normal sa akin na hindi kinakabahan. Lagi akong kinakabahan actually. Mm. actually nag-conduct sila dun sa US, nag-conduct yung ewan ko kung ano ba yung organization na nag-conduct ng research. I think the Stanford University, they did a survey, yung Mm. biggest fear ng tao sa Amerika. The second is yung biggest fear ng mga tao sa Amerika is yung makot sila in a terrorist attack. And the number one is Mm. public speaking. So the number one fear of American people is public speaking. So kahit Mm. akala mo, sabihin mo na confident yung mga tao sa Amerika, marami pa rin tao doon na hindi confident. Yung mga nakikita natin kasi sa video, yun, mga expert yun. Pero may maraming tao doon na hindi confident. So they conducted the survey. Biggest fear is public speaking. So nag-conduct sila. Meron silang at saka isa pa lang kinandak nila is nag-survey sila sa mga tao, certain group of people or individual. Ilan sa 100 na tao na sa 100% nag-survey sila kung ilan yung kinabahan. Tinanong nila kung kinakabahan ba sila sa public speaking or hindi. Mm. 85% ng tao sa survey nila is nagsabing kinakabahan sila. 15% Mm. is nagsabi, yung 85% ng tao sa survey nila sinabi na hindi sila kinakabahan. And yung Mm. 15% pala daw ay nagsisinungaling. Yun yung sabi sa seminar. Ibig sabihin, lahat Mm. talaga kinakabahan sa public Oo. speaking. But sabi doon, Mm. ang secret daw is hindi mo kailangan i-completely remove yung nervousness mo, is ang kailangan mo is i-greet mo siya. I-overcome. Oo. You don't want to overcome it. Actually, it is your nervousness that gives you excitement, I think. Mm. Because kinakabahan ka kasi excited ka eh. At the same time, Oo. kinakabahan ka, hindi ka confident. Di ba, pag uminom ka ng kape, yung iba Oo. nagpapalpitate, kaya ka nagigising eh. Kaya ka Mm. nagiging gising ka active, tumataas yung rate mo. So, ibig sabihin, you don't want to overcome it, but you want to use it for you to perform well. Mm. Right, Ganon. right. Ano sa tingin mo? Oo, tama 'yun. Kasi for me kasi ano, narinig ko din 'yan sa mga, ah, famous na mga speaker. Hindi ko lang natandaan kung ano yung pangalan niya actually. So parang 'yun nga sa sinabi mo na normal lang talaga sa isang public speaker na kinakabahan. Kasi naba na sila 'pag hindi sila kinabahan. May mga instance nga na parang
pag nagsasalita ka na overconfident ka, may mga times na talagang messed up yung answers mo at saka yung mga ideas mo kung minsan. Oo. Ewan ko lang pero siguro Ako yata pinapatamaan mo eh. hindi, hindi, hindi meron Oo. talagang ganyan. Oo. O sa mga sabi din ng mga public speakers din na na sikat na mas maganda pag kinakabahan ka kasi normal lang talaga yun. Mm. So ano ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit sinasabi nila na yung palaging comment nila sa'yo ay parang hindi ka kinakabahan? Kasi tumatak sa akin before sa isa sa mga trainers ko nung pumasok ako sa BPO na lagi yun sinasabi sa amin na um, you have to fake it till you make it. It's not what you say, but it's how you say it. Parang ganun. Lagi yung sinasabi sa amin kasi um, ano naman yung kumbaga yung uh, purpose ng sasabihin mo kung hindi ka naman confident, 'di ba? Parang hindi mo ma-relay yung message at saka yung talagang totoong sasabihin mo sa customer or sa mga listeners. So, I Paki-explain think when you say fake it until you make it, or it's not what you say but it's how you say it. What you does it say it. mean? What does it mean? Fake it till you make it. Kasi like for example, sa call center, di ba, may mga, most of the time, meron tayong mga resources sa desktop natin na may binabasa, di ba? Tapos naghahanap pa tayo ng mga information. So, you have to do something na parang maging credible yung mga sinasabi mo sa customer. Kasi pag hindi ka confident sa mga sinasabi mo, hindi sila makikinig sa'yo, hindi sila maniniwala sa'yo, and that's the time that they will ask for someone or someone higher or a supervisor. Kasi hindi ka confident sa mga sinasabi mo eh. Parang hindi sila naniniwala na totoo ba yung sinasabi mo? O sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? 'Di ba? May mga ganon. Kasi Tapos sa mm, kasi pag hindi ka confident, ibig sabihin hindi mo alam yung ginagawa mo siguro sa tingin ng customer. mm, Ay oo, di nito alam yung ginagawa niya, 'di ba? oo, yun nga. Tapos it's not what you say but it's how you say it. So kahit na like for example, marami kang ideas, marami kang um, dapat sabihin, pero yung pag-deliver mo naman ng mga ng message or yung sasabihin mo, hindi siya ano, hindi siya hindi siya ganoon ka confident at hindi siya ganoon ka credible. Parang wala pa rin, 'di ba? Kahit na sasabihin natin na, uy, marami akong idea, ganito, ganyan, ganyan. Pero parang yung delivery mo naman hindi ganun kaganda at hindi ka confident sa mga sinasabi mo. Wala pa rin parang wala pa rin, parang ganun. Di ba? So kailan mo na-learn yung gano'n sa almost a decade mo or a decade mo na sa industry? Kailan mo natutunan na dapat gano'n, it's not what you say but it's how you say it? When did you start to learn it? Ano yun, sa first company ko talaga yun. Kasi yung communications trainer namin, magaling siya. Mm. Tapos marami siyang binibigay ng mga tips kung paano mo ma-deliver yung mga sasabihin mo na maganda. At saka mako-compare ko nga yung communications trainer namin before sa mga communications trainer ngayon. Kasi before talagang yung communications training, 1 week talaga yun eh. Tapos before mag product specifics training compare ngayon yata yung communications training parang isang araw lang, 2 araw. Before 1 week talaga yun. So talagang maraming time na kami ng exercises, yung mga anong tawag dito? Um,
to get to know more about the culture of America, Australia, Canada, parang ganun. Tapos yung mga basics na about grammar, sentence construction, how to compose your thoughts, parang ganun. May mga ganun kaming training before. Kaya parang na-appreciate ko talaga yung mga communications trainer namin before. Hindi ko sinasabi na medyo hindi maganda yung communication training ngayon na. Pero na-appreciate ko lang talaga yung nung una kasi mas matagal tapos rigid sa talaga tapos parang basta ang ganda lang. Mas maganda dati Oo. compare ngayon. Oo, parang Yun. gano'n nako-compare ko. Oo. Siguro ano sa tingin mo bakit iniba nila? Kasi yung sinasabi mo 'di ba na kasi dati 1 week or they give more or they take time to train call center agents Mm. sa language training, 'di ba? Pero ngayon diretso na sa product knowledge, 'di ba? Oo, oo. Parang Mm. minamadali nila. What do you think is the reason behind it or what do you think why they are doing that? And why I did it think I think it's more on the demand siguro kasi they need more agents to fill in dun sa mga nag-resign or na-terminate, parang gano'n. So, mm, since the account is really growing, like in some other companies, may mga account talaga na talagang mabilis yung pag-grow ng account. They need a lot of agents. So, kaya minamadali nila yung training. parang Sa akin naman kasi mas mas maganda dapat pag mga 1 week yung language training talaga. Kasi mabibigyan emphasis yung mga baguhan, yung mga kailangan ng improvement when it comes to communication skills, 'di ba? mm, Before isa lang dun sa talaga sa floor or sa product specific training. It's more on the demand, I think. Demand ng client or ng company. parang nai-stress siguro sila ano, parang hindi I mean ko parang nape-pressure sila na they don't have much more time. That's why now it's actually quite I think it's quite easy right now to apply in call center than before I Mm. think. 'Di ba? It's in demand. The demand is getting high. That's why they're nape-pressure sila dun sa supply because there is what we call the science of supply and demand na dapat mabalance yun. Mm. Ang kaso Oo, kasi may mga quota din kasi sila yung mga recruitment. Sa mm, recruitment department, I think. Meron din silang quota na dapat i-fill in. So, like, siguro yun, nape-pressure din sila. so what do you At think? saka Mm, ano. hindi, At saka continue. nung una, mahirap talagang pumasok sa call center kasi yung requirements nila at saka qualifications, ibang-iba compare ngayon. Kasi noon, 'di ba ngayon, pag high school graduate ka, pwede ka nang pumasok. Before, pag hindi ka college graduate, hindi ka makakapasok. Tapos, yung process ng interview nila, talagang grabe. Naalala ko pa yung pinaka yung interview ko, parang 1 hour yata. Yung final interview ko noon sa Convergys. Talagang akala ko hindi na ako makakapasa kasi parang nakikita ko sa mukha ng interviewer, parang poker face na siya. Tapos 1 hour na yung interview, parang sabi ko, ano na to, parang hopeless na talaga to. Tapos nagulat ako after siguro nag-wait lang kami ng after 30 minutes yata. Pumasok kami ng recruitment 2 p.m. Nakauwi ako ng bahay 2 a.m. the morning. 1 day process lang kasi yun. Lahat-lahat. Mm. Pero sa tingin ko dahil 1 hour, ibig sabihin interesado siya sa'yo. Kasi iba, 'di ba? Pag hindi naman siya interesado sa in-interview niya, tapos na agad, 'di ba? Kasi ibig Ang sabihin, dami, ang mm, dami kasing situational questions eh. mm, Para siguro malalaman nila kung how are you going to deal those kind of situation. So, gine-gauge nila yung knowledge mo talaga kung pwede ka sa customer service or paano mo i-handle yung certain customers.
na may ganitong situation, parang ganun. Paano ba mag-handle ng customer? Mag-handle ng customer. Usually the basic is, 'di ba? Greeting. Tapos you have to actively listen sa customer. Um, Understand the situation, and then the most important thing is to empathize and to sympathize, and also provide the solution. And may mga times din na nire-require nila yung recap, which is for me parang nagde-delay na. Anong Parang rec nagpapahaba na ng recap, nire-recap mo kung anong ginawa mo, anong pinag-usapan nyo, parang ganun. Meron nun before sa hmm, ibang company, may recap. how does it Tapos work? yun, parang um, nire-recap mo lang yung mga ginawa nyo. Like for example, um, today we were able to resolve your no picture issue. We rebooted your modem, and then change some settings on your remote control. Ah, Parang sinasummarize mo, parang recap siya, parang sa ganun. sa sa call flow pala parang parang sinusumbatan mo si customer pala, 'di ba Parang gano'n? pinapaalala mo sa kanya na meron kang ginawa. Sinusumbatan mo nga si customer, 'di ba? Parang gano'n. Grabe. Ay gano'n, Parang ano ba hindi 'yun? naman. Parang ganun na parang, oo, parang ganun nga. Pero ano bang tawag mo dun sa Tagalog? Kasi ang turo ni ano, 'di ba? Sino ang pangalan ng trainer natin? Nung Don't name names. okey. General na lang. So, kailangan ma-set mo yung expectation. Ang sa huli ng sa end ng call is i-re-remind mo siya, i-summarize mo yung lahat ng ginawa niyo at na-solve mo para Mm. ma-remind siya. Actually, psychologically, para ma-feel nung customer Na na may talagang ginawa na-solve. yung agent na 'to, o na-solve mo Mm, yung mm. ano, problem. Pero sa ano, sa tingin mo dapat ba yun talaga na sumbatan ng customer o hindi For na? me kasi parang ano, parang Waste kasi meron nga tayong AHT nga na tinatawag, 'di ba? So, pag meron kang hinahabol na AHT, yung recap na part parang pinapahaba niya pa yung ano, mm, yung call mo, 'di ba? What do you think, 'di ba? For me, personally, waste of parang time. medyo hassle yung yung recap or yung summary. Ako dun sa last ko na company, di ko ginagawa yan. Tsaka hindi kami required Mm. niyan. I Oo, think meron mga companies na wala, hindi sila nagre-require ng recap. I don't think it's necessary na i-recommend, isumbat or ano 'to, isumbat ang tawag dito, i-summarize mo or isumbat yung ginawa mo sa Mm. customer. Actually, ganito may saying kasi na ganito, a patient, a client, or customer might forget your name, but he or she will never forget how you made her or him feel. Puwede kong makalimutan pangalan mo, pero Mm. kahit kailan hinding-hindi ko makakalimutan yung pinaramdam mo sa akin. So Oo. I think the most effective way is to make the customer feel that, he is empathy, acknowledgement, Mm. Mm. sincerity. Right. You take time to listen. You listen to that person. Pinapakinggan mo. Mm. Alam mo ba isa na natutunan ko may isang seminar ako Pilipino in-attend-nan ko. Yung tao pala, lahat tayong tao, gusto Mm. natin magsalita, 'di ba? Gusto Mm. natin Oo. pakinggan tayo. Mm. So paano mo papasayahin yung tao nang wala kang ginagawa? Paano? Mm. Makikinig ka lang. Oo. Kasi Verbal nuts. 'di ba, makikinig ka lang. Oo, parang gano'n, oo. Kasi lahat tayo human nature natin is self-interested tayo. We are not Mm. interested in other people because lahat tayo narcissistic kasi by nature, in general. Ah, so we are interested in ourselves. So Mm. kung paano mo mapapasaya 'tong tao na 'to or paano mo i-acknowledge yung customer, so papakinggan mo siya. Nakaraan pumunta Mm. ako sa baryo namin, in-apply ko sa ano, 'di ba call center, hindi siya virtual siya or ano, Oo. may tinulungan ako
tumulong ako sa clinic, namigay ako ng flyers doon sa baryo sa'min. Mm. Madaming sinabi yung nagtitinda ng kakanin. Mm. Pinakinggan ko lang, ginamit ko yung active listening. So ano bang turo? Hindi mo siya i-argue, hindi mo siya i-acknowledge mo, tapos hayaan mo Mm. siya mag-rant. Sabi Mm. ayaw niya daw, oo, gano'n. Nag-empathize ako, sabi ko kahit ako naman sa situation mo 'pag nagpila ako ng mahaba, na matagal, Mm. gano'n din, maiinis din ako, eh. Tapos Oo. hinayaan ko lang magsalita. Tapos nung huli Oo. sabi ko, 'di ba sa atin, "Thank you so much for your feedback. Rest assured that this feedback will reach to the company for the future improvements of our company." 'Di ba? Mm. Yun yung sinabi ko pero Oo. hindi Ingles yung sa lengguwahe namin. Mm. "Ay, bisan ihambal mo pati mo da-share sa meeting niyo, ihambal mo pa daw." Wait ako, "Hindi ma'am," sabi ko, "sabihin ko 'to para mapa-improve pa yung service namin." Oo. Yun, normal talaga yan. It's actually helpful or healthy for our company. Feedback from the customers or client like you or patients. Tapos in-explain ko hanggang nag-take time. Do'n nagpalista siya. Sabi niya hindi na raw siya uulit. Pero at the end of our talk, gulat yung kasama ko baguhan, kasi trinaining Mm. ko lang sila. Nagpalista siya. Hindi ko puwedeng banggitin kasi yung name ng aming ng aming Oo. clinic. So, nagpalista siya sa medical mission namin. Kasi do'n ko lang ginamit, in person niya. Pero do'n ko na-experiment, parang experiment na rin, pero proven talaga yan, eh. Kahit in person, effective Oo. siya kasi human psychology yan, eh. Kasi Mm. napag-aralan ko sa libro na Rich Dad Poor Dad, nandiyan yung Shopee link sa taas kung gusto mong bumili. Ang sabi Mm. do'n is sa investing pala, pero part 3 yun. In order for you, kung gusto mong yumaman kailangan mong mag-business, pero kung gusto mong mag-business kailangan mong magaling ka sa communication. And in order for Oo. you to be good at communication, first you need to be good at human psychology. Kasi Mm. 'di ba, bakit sa tingin mo gano'n na in order for you to be good at communication, first you need to be good at human psychology. Why do you think? Do you think it's correct or do you think it's wrong? And why? I think it's correct kasi it's one way on how you will understand your fellow human. I mean the other person, 'di ba? Parang it's one way on how you can uh, provide provide a better solution or understand what he or she is going through, 'di ba? Usually sa akin naman pag yung customer before, pag parang sobrang galit na galit, I let the customer vent out kahit kahit ilang minuto pa 'yan or kahit isang oras pa. Kasi it's one way for them na parang ma-loosen up yung ano nila, yung feelings nila, yung dinadamdam nila. Tapos at the end of it, make sure that you have a solution naman na parang you let that person or that customer feel na naintindihan mo siya. Kasi parang ang tinatawag na ano, na human connection, 'di ba? Dapat meron kang human connection kasi it's very important para ma-feel nila na you value them and you understand them. Parang gano'n. 'Pag masyado ka kasing transactional parang mafe-feel naman, kahit sino naman sa atin 'di ba? Tayo nagiging customer din tayo in a daily basis, eh. So mafe-feel mo din 'yun 'di ba 'pag pera lang hamon sa'yo, 'pag sales lang 'di ba? Right, And right, and oo. and at the end of the day, we are human beings, 'di ba? Mm. We are human beings. Okay, you are helping kasi nakaraan last year, merong tumutulong sa amin financially. But na-feel ko Mm. talaga na they are 100% transactional, and because of Mm. it, I was very, very angry. Nung transactional sila okey lang, pero nung nag-cross na nila yung parang na-feel ko na disrespected na ako, Mm. parang parang nababastos na kami. Talagang Mm. nagwala ako at saka minura ko silang lahat. Mm. Kasi bilang isang may experience sa communication training at call center agent, alam ko na 'pag lalo mo kasing maintindihan, mas madali kang maapektuhan. Halimbawa Oo. transactional sila. Okey tumutulong kami, pero masyado kayong tumutulong nga kayo, pero I know the motive behind. I'm reading a lot of books. Mm. I know I'm reading 48 Laws of Power Business. I know that there is a motivation.